Pinili mong pakasalan ako, kaya dapat lang na mahalin mo rin ako. Pinili mong pakasalan ako, kaya dapat lang na panindigan mo ako. Dear Amihan Stories presents Olivario Series 2, Marrying the Cold-Hearted Billionaire. Written by Eya. Pinahiya ko ni Samuel Don Gregorio. What will I do now? Pinagpapiyasahan ng pangalan ko online. Desperadang sabi ni Eva Montero. Hindi niya matanggap ang nangyari. Tila sampal sa kanya mukha ang pagtakas ni Samuel, pero higit pa sa kahihiyan ng kawalan niya ng pag-asa. Don't worry about the rumors, Iha. I'll have someone to take care of that. Mahanap namin si Samuel sa lalong madaling panahon. The wedding shall happen once he comes back. Tugon ni Don Gregorio Olivario. This is my ultimate plan. I cannot afford to fail. Plan A, Plan B, Plan C. Mauubos ko munang alphabet bago ako susuko. Bulong niya sa sarili. Kailangang maituloy ang kasal nang sa gayon ay malutas ang kanyang problema. Isaac, may balita na bang private investigator? Baling ng matanda sa bagong dating. Matikas ang tindig na lalaki, suot ang formal nitong suit. Sinakop ng mabango nitong amoy ang buong opisina. Nothing new, Lolo. Our common friends have no idea. Wala rin siya sa plantation. Tutulong na ako sa paghanap kay Samuel. Anito. Nanlamig siya sa sinabi ni Isaac. Paano kung hindi na siya magpakita? I'd look like a laughingstock. Pagtatawanan ako. Singit niya. I won't let that happen, Iha. Pero ilang linggo na po, wala pa rin siyang paramdam. The invitation has been distributed. Ang wedding gown ko, ang cake, ang guest. You heard my grandfather, Miss Montero. While we're looking for him, there's nothing you can do but wait. At imposibleng hindi siya bumalik. I will find my cousin and hand him to you myself. Pigil ni Isaac sa kanya. Mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Tinakbuhan nga ako, di ba? I cannot just wait for someone who ghosted me. I'm asking for a backup plan. A backup plan? Really? It's no secret that you're after our money. Pero hindi ka malanahiya sabihin yan sa harapan namin. Mariing sambit na lalaki. Isaac! Saway ni Don Gregorio sa apo. Umiwas siya ng tingin. Pinadaan niya lang sa magkabilang tainga ang sinabi ni Isaac. Iya, we'll do what we can. Anang matanda. I'm sorry, aalis na po ako. Anya. We're so sorry to Iha. Isaac, ihatid mo si Eva sa labas. Nauna itong maglakad sa kanya. Tahimik sila sa pasilyo. Lakas loob niyang kinausap ang lalaki. Isaac, in case Samuel doesn't come back. Hinabol niyang hakbang nito dahil tila bingi ang lalaki sa kanya. Will you marry me instead? Saka lamang ito huminto. Kunot noong bumaling ito sa kanya. Madilim ang ekspresyon nito at tanging disgusto ang nangingibabaw doon. What did you just say? Kung hindi babalik si Samuel, pwede bang ikaw na lang magpakasal sa akin? Sarkastiko itong tumawa. Have you lost your mind or something? Maiya ka nga. Ito ba sinasabi mong backup plan? Ako ang sasalo sa'yo. Kung wala ako rito tibang pinsan kong kasama ni Lolo, aalokin mo rin sila. Well, maybe Samuel dodged a bullet. You're not married to him yet and you're targeting someone else already. Worse, akong pinsan niya pa. Mariin siya napalunok. It's painful to hear but it's the truth. Anyway, sadyang mas makapal lang ang pangangailangan niya kaysa sa kanyang mukha. Hell no, Eva. What made you think I would want a desperate gold digger in my life? Tila nandiring singhal nito. Tinalikuran siya ni Isaac saka nagmadaling nagtungo sa pintuan. Nakatutok ang matalim nitong tingin sa kanya habang hawak ang doorknob. Kulang na lang ay pagtulakan siya nito paalis. Wala siya nagawa kundi bilisan ang kanyang paglakad. Isaac, please. Pahabol pang Anya. Napaiktad siya ng pabagsak nitong sinarang pinto. Nang makauwi sa condo unit ay binati siya ng tambak na mga kahon sa sulok. Binenta na niya ang ilang properties, pati ang signature outfits, bags at heels na ipagbili niya na rin sa mga boutique. Kasalukuyan ding for sale ang penthouse at kotse niya. Tapos ang huli niya sanang plano na pakasalan si Samuel ay naudlot pa.
Huminga siya ng malalim bago tinawagan ng kanyang assistant. Hey Kat, I'll send you your paycheck for this month. You really have been a great help to me. For sure, there are more better opportunities for you. Ire-refer din kita sa mga clients ko, okay? Bungad niya. Are you sure you're retiring? Never ko ni-imagine na mangyayari to, Miss Eva. Kilala ka na sa bansa. You're highly known in Tokyo and Paris. I thought it'd be the start of something bigger and shinier. I'm grieving, Miss Eva. Kahit na papano'y napangiti siya sa narinig. I appreciate your kind words, Kat. But I think I need to rest. Step away muna ako sa limelight. For the last time, can I have a favor? Anything, Miss Eva. Please help me with the auction. Anya. Tinapos na niya ang usapan. Halos mabiyak ang puso niya na makita sa sahig ang kanyang sketches. Wala ni isa doon ang may ningning gaya ng dati niyang obra. Mga lumang larawan at artikulo na lang ang magsasabi na minsan sa buhay niya ay naging mahusay siyang fashion designer. Thank you for coming here tonight, everybody. As you all know, I announced my retirement from the fashion scene. Panimula ni Eva. Exclusive invites ang programa na sinagawa sa isang hotel. May mga banyagang kliyente, local celebrities at models, mga asawa ng politicians at iba pang mga kilalang personalidad na dumalo. I've enjoyed my career, and I'm also grateful for all the friendships that I made. But in life, we need some rest, do we? Before I formally step away from the limelight, I'd like to present to you my masterpieces. Sa hudyat na yon, isa-isang nabuksan ang ilaw ng glass container na mga gown sa kanyang gilid. Lahat ng iyon nairampa sa prestigious events. Pero ang puting gown na may heart neckline ang highlight ng auction. Kulay gatas ang telang lotus silk at makintab ang jewel sequins sa kabuuan yun. Perpektong balanse yon ng simplicity at elegance na signature style niya. Naisuot na yon ng isang K-pop star at pageant icon ng bansa sa magkahiwalay na fashion gala. Eva, are you sure you're retiring? Sayang naman. Ani Dolly, dating co-star niya ito. I just needed some time to myself. Ayoko namang habang buhay na magtrabaho. Usap-usapan kasi, you're retiring daw because of the scandal. What scandal? Kunwaring Anya. Na tinakbuhan ka ng groom mo at baon ka sa utang. Walang pakundangan saan ito. Natawa siya. Dolly, I've been in the showbiz since I was 15. Do you even believe that? 26 na ako. Marami ng connections at mga naipundar. Established na nga ako sa fashion industry. I really don't understand where those rumors come from. Pagtatanggol niya sa sarili, mamamatay muna siya bago aminin yon. I know, walang magawa sa buhay ang bashers na yan. Anyway, congrats for this event. Everyone really loves your creations. Sayang lang at magre-retire ka na agad. Iniwan na rin siya nito pagkatapos para sumali sa bidding ng isang dress. Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang may humaklit sa kanyang braso. Eva, ano tong nalaman ko? Is it true? Ikakasal ka na? Kaya ba bigla mo na lang ako hindi kinausap? Paratang ng pamilyar na boses. Paul, what are you doing here? You don't need to marry someone else. Nandito naman ako Ouch! You're hurting me, Paul! Napaigik siya nang humigpit ang hawak nito. We're not done yet, Eva. Pinaasa mo ko. Paul, hinaan mo ang boses mo. Sa labas na tayo mag-usap. Mahirap na. Kahit walang imbitadong taga-media, imposibleng hindi kumalat ang eksena nila doon sakaling may makapansin. Ano bang problema mo, Paul? How dare you barge in here? Exclusive event to. Usig niya matapos hilahin ng lalaki sa bakanting pasilyo. Paano hindi ako susugod dito I've been working my ass off abroad tapos malaman-laman ko ikakasal ka na. So what? So what? Paano ako? Wala naman tayo, Paul. Kung makasumbat ka, kala mo may pinangako ko sa'yo? Gate niya. Eva, I've been with you ever since you started showbiz. Kahit mag-aral ka ng fashion design, di ba't sa akin ka lumalapit kapag nasaside ang pera mo? Nalimutan mo na ba dahil successful ka na ngayon? Ginagamit mo lang ba ako all this time? Pwes, bayaran mo lahat ang ginastos ko sa'yo. Mariin siya napapikit. The last thing that she wanted was another expenses to pay.
Babayaran ko lahat, Paul. Eva, please. Hindi naman kailangang umabot dito. Ako na lang pakasalan mo. Babayaran ko lahat. Yun lang ba? Makakaalis ka na. We're not done talking. Please leave. Tatawag ako ng guard. Sige ka. Hinilot niya ang sentido nang bigla iyon sumakit. Si Paul naman ay walang nagawa at umalis na lang. All she did was pursue her dreams. Walang ibang tinutukan si Eva kundi ang kanyang ambisyon. She got scammed. Milyones ang nawala sa kanya. Bagaman mayaman si Paul, mayroong mas mayaman pa rito. Mabuti na lang, kaibigan ng lolo Tiburcio niya si Don Gregorio. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal. Huling barahan niya yon sa maalwang buhay. Matamis ang ngiting pinanood ni Eva ang bidding. Pumalakpak siya nang makakuha ng highest bid ang kanyang gown. Naagaw lang ang pansin niya nang lapitan siya ng gwardya. Mama, yung puting sedan niyo sa labas, nakita na lang po namin na basag ng salamin. Balita nito. Ano? Have you checked the CCTV? Bulalas niya. Lalaki po, mami. Dali-dali siyang sumama rito patungong CCTV room. Sa lubong ang kilay na pinanood ni Eva ang lalaki sa footage. Halos magitngit siya sa galit ng suntukin nitong bintana. Go to hell, Paul! Mahinang angil niya. Kinabukasan, imbes na almusal, alak ang nilantakan niya. The auction last night was successful. Kaya lang, may dagdag na naman sa sakit ng ulo niya. Pay me back or else I will do something you won't like. Galing kay Paul ang mensaheng yun. Great. Now he's harassing me. Problemadong anya. Isang sabi ko lang kay Don Gregorio. He will surely do something about this. Right. I should get going. Nakabihis na siya ng pulang bestida ng may maalala. Under Reaper pa nga pala ang kanyang sedan. No one should see me riding a public commute. Anya, saka hinablot ang scarf at sunglasses. Eva. Tawag ng kung sino pagdating niya sa parking ground. Sa wakas, sinagot din ng langit ang problema niya. Hinubad niya ang sunglasses. She couldn't believe her eyes. Samuel, you came back. Lalapit sana siya para yakapin na lalaki ngunit umatras ito. I didn't change my mind, Eva. Ayoko pa rin ituloy ang kasal. Anito. Ganoon na lang ang panlulumo niya. What do you mean? If you need more time to think about it, naiintindihan ko naman. Huwag kang padalos-dalos, Samuel. Uuwi ang parents mo sa kasal natin. How about the guest? In fact, tayo na lang hinihintay ng simbahan. Pilit ang ngiting kumbinsi niya rito. The moment I ran away, doon pa lang buo ng isip ko. What I did to you was so wrong, Eva. It's unforgivable. Pero gusto ko pa rin humarap sa'yo para humingi ng tawad. Mahinahong saadi Samuel. Baybahid ng pasa sa mukha nito. Pero hindi na para isipin pa niya. Siya itong nasa alanganing sitwasyon. Kung walang mangyayaring kasal, saan pupulutin ang isang Eva Montero? The horror of such a failure flashed in her mind. Babayaran kita sa moral damage at inconvenience na dinulot ko. Dagdag pa ng lalaki. Alam ba to ni Don Gregorio? Pumayag ba siya sa gusto mong mangyari? I'm in love with someone else, Eva. Napamura siya sa kanyang isip. Now, that would be the end of her. Wala na talagang way out sa kanyang sitwasyon. Pity me. I'm so pathetic. Nandito rin ako para sunduin ka. Lolo has a different plan, so he wanted to talk to you about it. Bigla siyang nabuhayan. Sumunod siya sa kotse nito. Different plan ha? Ano naman kaya yon? Sa isip-isip niya. Kinuha niya ang cellphone para sa QR code ng kanyang bank account. Samuel, nasabi mong babayaran mo ako, di ba? Just scan this. Ani Eva. Sure, I know that the damage has been done. But take this as my sincerest apology. Kung kulang pa, sabihin mo lang ha. Nakahinga siya na maluwag sa tinransfer nitong 6-digit figure. Nang makarating sa Casa Olivario, hinintay lang siya ni Samuel na bumaba. They're upstairs in Lolo's office, Eva. I need to go now. Paalam nito saka pinaharurot ang sasakyan paalis. They are? May iba pa bang kausap si Don Gregorio bukod sa akin? Anya sa sarili. Dire-diretso siyang pumasok saka umakyat sa hagdan. Good morning, Don Gregorio. Bati ni Eva sa matanda. Akala niya ibang tao ang tinutukoy ni Samuel. Si Isaac lang pala.
Nagkausap na ba kayo ni Samuel, Iha? Yes, and looks like I've waited for nothing. Paano na po ako ngayon? Paano ko pa ipapaliwanag sa pamilya at guest ko? Rumors are spreading about me, Don Gregorio. Kusang bumabaling ang tingin niya kay Isaac. Formal ulit ang polo at pantalon nito. Gaya ng masama ang timpla na lalaki tuwing nasa malapit siya. Pero tila mas mabigat ang aura nito ngayon. Samuel is no longer available, Iha. Kung alam ko lang, hindi na sana umabot pa sa ganitong eskandalo. Don't worry, the wedding must go on. Isaac will marry you instead. Deklara ng Don. Umawang ang kanyang bibig sa gulat. Napakauntingin niya kay Isaac. Bagaman walang emosyon na mukha ng lalaki, hindi niya maitatanggi ang iritasyon sa mga mata nito. Alam niyang labag sa loob nito ang desisyon ni Don Gregorio. Are you sure about this? I appreciate you looking out after me. Pero gusto ko lang makasiguro. Ngayon pa lang, you tell me if you really like this arrangement. Ayoko nang maranasan na maiwan ulit sa kasal ko. We both heard it, Eva. Pakakasalan kita. Halos marinig niya ang pait sa sagot ni Isaac. For some reason, hindi magkamayaw ang dibdib niya. She should be celebrating. Successful ang kanyang plano. Kaya bakit siya kinakabahan? Hell no, Eva. What made you think I would want a desperate gold digger in my life? Sumagi sa isip niya ang sinabi ni Isaac. It wasn't just a simple rejection. Insulto yon. Habang tumatagal ang titig niya sa matalim nitong mata, mas dumadagundong ang kaba sa dibdib niya. Why are you so quiet? Ayaw mo? Tanong ni Isaac. Of course not. Bulong niya. This is settled, Lolo. May we leave now? Kailangan namin mag-usap tungkol sa kasal. Paalam nito. Hinabol niya ang lalaki ng tuluyan nitong lumabas. Isaac, thank you. You have nothing to thank for. Lilinawin ko ulit sa iyo, Eva. I still don't want you in my life. Huwag mong isipin gusto kong planong ito ni Lolo. I'm only following his orders. Alam ko, Isaac. And I'm so thankful. You saved me from embarrassment. You saved me from my problems. I promise I will be a good wife. Napangiwi ang lalaki. Ikakasalan tayo sa papel, so don't expect anything from me. Alam ko rin yun. Tungkol pala sa preparations. Tinalikuran siya nito. Ang sekretary ko nang kakausap sa'yo. I have an important meeting. Don't bother me with that. Yun lang at humakbang na ito paalis. Sinabi naman ni Isaac nung una pa lang. Ayaw nito sa kanya. To him, she's nothing but a desperate gold digger. Hindi na bale. Ang mahalaga ay matutuloy ng kasal. Lalagay siya sa tahimik at maayos na buhay bilang Mrs. Olivario. Aren't we gonna throw a stag party? Sa kabilang banda ay nakangising mungkahi ni Kael. I'll manage it. Where's Samuel? Alam niya may meeting tayo tonight Sabad ni Radson. Why are we eager to have this when the groom himself isn't pleased? Saad ni Noah. Hinawi ni Isaac ang braso ni Noah na nakaakbay sa balikat niya. What's the matter, dude? Evo Montero's a catch. Maswerte ka nga, ikaw ang pinili ni Lolo para sa kanya. Bakit, Noah? Kung hindi si Isaac, would you marry her instead? Kantsaw ni Radson. Oh, I'll volunteer. Salubong ang kilay na tinungga niyang anak. Bigla na lang kumulo ang dugo niya sa tinura nito. Anong alam mo sa marriage? You barely keeps yourself from jumping from one girl to another. Singhal niya rito. Look who's talking. Since when did you have a long-term relationship, Isaac? If anything, si Lolo ang kasama mo. Bantay sarado mong mana. Nagsitawa na ng mga pinsan niya. Kung nakakasugat ang tingin, siguradong dugo na ito ngayon. Padabog niyang ibinaba ang shot glass sabay tayo. What did you say? Mapanghamong anya. Aalisan ni Lolo ng mana si Samuel, right? Sa'yo raw ililipat. So nabunga na rin ang efforts mo. Natatawan tugon nito. Maybe, it's because I figured out my life early. May direksyon ng buhay ko. Humakbang palapit si Noah at taas noo siyang tinignan. At kami wala. What now? You're the best among us? Isaac, you're nothing but Lolo's dog. Napaigik ang pinsan ng higitin niyang kwelyo nito. Automatikong hinarangan siya ni Radson habang hinatak naman ni Kael si Noah.
Nagpumiglas siya sa hawak ng pinsan. Kuya's not coming. May lakad daw siya. Hey, what's happening here? Si River yun. Kadarating lang nito, yakap ang bucket ng fried chicken at nakiawat na rin. Why are you so mad? Totoo naman You're trying hard to gain Lolo's favor. Now you get Samuel's inheritance. Wala na rin ba kaming makukuha dahil inunahan mo na? Dagdag pa nito. Nangangati ang kamao niyan lumipat sa nakangising labi ni Noah. Dude, tama na! Tumigil ka na rin, Noah! Saway ni Radson. Parang mga bata Singhal naman ni Kaed. Mariing napaungol si River nang natapon ng fried chicken. Stop it, you two. Bayaran niyo yung fried chicken or Lolo will find out about this. Pinag-aawagan yung mana. Can't you see how ridiculous you guys are right now? Sasabihin ko nang tanggalan niya tayo lahat or worse, itakwil din. Bayaran yung fried chicken ko! Singhal nito. I don't care about my inheritance. Si Noah itong overthinker. Walang kwenta mga pinagsasasabi. Ani Isaac. Sinong walang kwenta? Shut up, Noah! We're here to plan a stag party. Saway ni Radson dito. I don't need a party. It's an arranged marriage. Anong isa-celebrate ko? Anya. Kung ayaw mo kay Eva, sa akin na lang. Saan ni Noah? Mabilis ang lakad na tinawid ni Isaac ang distansya nila. Talagang ayaw nitong tumahimik. Binigwasan niya agad ang mukha nito bago pa siya awati ng mga pinsan niya. Stop talking about Eva. She's now my future wife. Just because I don't like the marriage, it doesn't mean you can desire her that way. Sasabog ang ulo niya sa galit. Siya itong may-ari pero siya pang nag-walk out sa sarili niyang bahay. Finally, I get to wear my own design. Manghang usal ni Eva sa sarili. Kung mayroong natira sa obra niya, iyon ang kanyang dream wedding gown. She used to imagine that one day. Lalakad siya sa altar, suot ang sarili niyang disenyo, habang nakaabang sa dulo ang lalaking mahal niya. Yun nga lang, walang pagmamahal sa mangyayaring kasal ngayon. Sumenyas ang organizer kasabay ng pagbukas sa malaking wooden door. It's too grand for something so shallow. Sino mag-iisip ng dalawang ikakasal ngayon ay hindi naman talaga nagmamahalan? You look so divine, Iha. Komento ni Don Gregorio. So are you, Lolo? Anya. Kumapit siya sa bisig nito. None of her relatives was invited. Pinutol na niyang koneksyon sa mga kaanak. Anak siya sa labas ng kanyang ama, ngunit ang grandparents niya na ang nagpalaki sa kanya. Pero wala na mga ito, kaya wala na ring rason para pakisamahan niya pa mga Montero. Hindi naman siguro kung mumultuhin ni Tiburcio. Tumupad ako sa pangako ko na isang araw na kailangan mo ng tulong, pwedeng-pwede ka lumapit sa akin. But honestly, when I heard about your request, I was beyond shocked, Eva. You wanted me to set you up with one of my grandsons. Anang matanda. I know you're a good woman. Hindi naman ako magkakamali sa'yo. Patuloy pa nito. Thank you po, Anya. Best man ni Isaac sa Samuel, habang maid of honor niya si Dolly, ang closest friend niya sa industriya. Nakaupo sa kabilang hanay ang iba pang pinsan ni Isaac. Agaw pansin ang kagwapuhan ng mga ito. Wala na ang mga magulang ni Isaac. All she knew was he's an orphan. Gaya niya, lumaki rin ito sa grandparents nito. Isaac looked dashing. Puting-puti ang suit nito. Mukhang bagong gupit din ang puhok. Kinakabahan na naman siya. Tinanggap nito ang kamay niya nang makalapit sila sa altar. I'm really getting married, sa isip-isip niya. Hanggang sa magpalitan ng singsing at wedding vows, hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig siya. Thank you for giving me a chance. I will always be a good wife. I will always honor and respect you. I know that marriage life isn't easy, but I'll stay by you all the time. Anya. Seryoso lang ang tingin ni Isaac sa kanya. Tinitigan niya ito pabalik. His dark almond eyes showed no expression. Halos mainggit siya sa mahaba nitong pilik mata at malinis na kilay. His nose and jawline were like sculptured and defined. Bumaba ang mata niya sa labi nitong umaawang para magsalita. I promise to take care of you when you need me. I will be there in times of difficulty and struggles. Maikling sagot nito. Ngumiti siya. Sapat na ang narinig para gumanang kanyang dibdib. He's doing her a lot of favor.
Hindi biro ang kasal, kaya laking pasasalamat niyang sinalo siya nito. She's not expecting more, but still, she's thankful to hear those good words. You may now kiss the bride. Sa wakas ay anunsyo ng officiant. Dumoble ang kaninang kaba sa dibdib ni Eva. Nagwala ang dibdib niya nang angatin ni Isaac ang kanyang belo. Stop it. It's not your first kiss anyway. At hindi ito out of love, kaya bakit ba kabadong-kabado ka? Bulong niya sa sarili. Marahan dumampi ang labi ni Isaac sa labi niya. It was a short kiss. Muntik niya pang habulin ng halik nang humiwalay agad ng lalaki. Kinagat niya ang labi ng taasan siya ng kilay ni Isaac. Maingay ang palakpakan, pero mas nabingi yata siya sa kabog ng dibdib niya. She couldn't imagine the life that awaits her. Ano kaya ang magiging trato ni Isaac sa kanya bilang asawa? At least, mababawi na niya ang dignidad pagkatapos ng kasal. Congratulations, newlyweds! Bati ng mga bisita. Welcome to the family, Iha. Ang mga kaanak na Olivario yun. All smiles naman si Isaac sa mga ito. Hindi halatang ayaw nito sa kasal nila. Kinapitan niya ang braso ng lalaki. You're such a lucky man, Isaac. Biruin mo, you badge a woman like Eva. Puri ng matandang lalaki dito. I'm as lucky as him po. Singit niya nang walang sinabi si Isaac. Bagay na bagay kayo. Mag-anak kayo ng marami. Tumatawang dagdag nito. Lumibot sila para i-entertain ng mga guest bawat mesa. Saktong napadaan sila sa mga pinsan nito. Congratulations, dude. Eva, welcome to our family. Ani Radson. Mag-expect na kami ng pamangkin, ha? Segunda ni Kael. Eva, don't hesitate to tell us if he doesn't treat you well. Si Noah yun. Naroon din si Samuel. Katabi ang nobya nitong si Crystal. Ginitian niya mga ito. Thank you guys. Natutuwang anya. Malalim ng gabi na matapos ang reception. Nakisalo sa inuman si Isaac habang pinili niya magpahinga sa loob ng mansyon. Magkatabi ba kaming matutulog? We didn't talk about this yet. But he hates me. So hihiwalay na lang ako ng kwarto. Bulong niya sa sarili. Ang sekretary lang kasi nito ang humaharap sa kanya sa usapin ng preparations. Samantala, kakalipat lang ng gamit niya kanina sa mansyon ng lalaki. Ma'am, saan niyo po dadalhin ang bagahe niyo? Usisa ni Winnie ang kasambahay. Sa guest room? Malinis naman yata. Kumunutan noon ang babae. Huwag mo na akong pansinin, Winnie. Sige na, baka kailangan ka sa labas. Saad niya bago pa ito magtanong. Pagod na siya kaya ipagpapabukas na lang niya ang pagsalansa ng damit. Samantala, makahulugan ang ngise ni Noah, bagay na nakapagpainit naman ang ulo ni Isaac. Will you stop it? Asik niya rito. Ano ba? It's your special night. Huwag mo sirain ang galit mo. Saad nito. That's enough. Mamaya magkainitan na naman kayo. Oh, where's Samuel? That punk umalis na, hindi man lang nagsabi. Ani Radson. Ihatid niya pa si Ate Crystal. Sagot ni River. Well, we should get going now. Sabat ni Kael. Silang magpipinsan na lang ang natira sa mesa. Ni hindi man lamang siya tinamaan ng anak. He's bothered. May estrangherang naghihintay sa kwarto niya. Enjoy the night, dude. Tumatawang sabi ng lasing na si Noah. Imbes na tiisin ng iritasyon dito, pumanhik na lang siya. Where is she? Anas niya nang bakante ang kanyang king-size bed. Sir, si ma'am po bang hinahanap niyo? Nakita ko po kaninang dalang bagahe niya sa guest room. Sumbong ni Winnie nang bumaba siya. That woman. What is wrong with her? We just got married. Ano tong inaasal niya? Anya sa sarili. Itinulak niya ang pinto ng guest room pag-akyat niya. Natigilan siya na matanaw itong mahimbingang tulog sa kama. She's wearing a white lace lingerie night dress. Nakapirmi ang buhok sa kaliwang balikat. Agara niyang sinarang pinto ng tila manuyong kanyang lalamunan. Kinabukasan ay maagang gumising si Isaac para magtungo sa gym sa kabilang silid. Tahimik ang sala. Gising na kaya ang babaeng yun? Nang matapos sa exercise routine ay bumalik siya sa kwarto para maligo at magbihis.
Good morning. He almost jumped out of surprise. I cooked for breakfast. Nakangiting dagdag ni Eva. Maaliwalas ang yellow sundress ng babae. Umiwas siya ng tingin. You don't know how to knock? Imbes ay singhal niya rito. Right, sorry. Nakaawang kasi kaya. Hindi ako nag-almusal. How about coffee? Nagtimpla na rin ako. Sabi ng mga helper, you usually drink black coffee. Sa office na. Tanggi niya. Oh, okay. Magpapak na lang ako para sa lunch mo. What are you doing? Kunot noong putol niya sa sinasabi nito. What do you mean, Isaac? Pilitang ngiting ani Eva. Dinampot niya ang coat sa kama sabay lakad palapit dito. Ano tong ginagawa mo? Inaakit mo ba ako? Pinanood niya ang namimilog nitong mga mata. Isaac, no. Didn't I tell you that I will try to be a good wife? Hindi ba't isa sa dapat kong gawin ay alagaan ka? Dapat maalaga ako bilang asawa. Depensa ni Eva. Wala kang planong akitin ako. Mabilis ang iling ni Eva. Hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya. You're not interested in me then? Singhal niya. I don't understand, Isaac. Galit ka ba kasi hindi tayo nag-honeymoon kagabi? Bigla siyang nasamid. Gumapang ang lamig sa batok niya dahilan para tumayo ang balahibo doon. You wish, Eva. Nalimutan mo na agad. I still don't like you. We both know that you married me for money. Pakikisamahan lang kita para hindi madismaya si Lolo. Nahihindik niyang wika sa kadali-daling umalis. Bumagsak ang mga balikat ni Eva. Naiintindihan niya naman ang disgusto ni Isaac sa kanya. Tama lang talaga na nagkusa siyang manatili sa guest room. I never thought my life would be easy anyway. Ano bang pumasok sa isip ko at hiningi kong ikasal ako ni Don Gregorio sa isa sa mga apo niya? Ngayon pa talaga ako nagdududa. Panindigan ko na lang. Bulong niya sa sarili. Imposibleng hindi umamo si Isaac sa kanya paglaon. Tinawagan niya ang sekretary nito. Hello, Dennis. Could you please tell Isaac na aalis muna ako? Hindi ako nakapagpaalam sa kanya kanina. Pupunta lang ako sa shop para sa kotse ko. Pakisuyo niya sa lalaki. Yes, ma'am. I will relay this after his meeting. Okay, thank you. Lumabas siya at nag-book ng taxi. Gaya ng dati, nakascarf at glasses siya ulit. Ma'am, hindi po kayo magpapahatid? Nagtatakang tawag ng driver. Kuya, magpapaalam pa ako kay Isaac. Next time na lang. Dumiretso siya sa naghihintay na taxi. Nang buksan niyang accounts online, mukhang naipalinis nga ni Don Gregorio ang chismis tungkol sa kanya. She didn't post any pictures nor announcement online. Tinutuon niya ang paglayo sa limelight. Ngunit may mga tumakas pa ring usapan doon na kasal na siya. Ganon talaga. It can't be controlled. Kinukuha niya ang kotse sa repair shop na magring ang cellphone niya. Unregistered yun. Hello? Where are you? Nanlaki ang mga mata niya. Isaac, napatawag ka. Did you get my number from Dennis? Tanong niya. May pinirmahan siya sa form na ibinigay ng staff. Okay na po, ma'am. Safe na po yung imaneho. Salamin lang naman pong inayos. Anang lalaki. Tumango siya at pumasok sa kanyang sedan. Isaac? Banggit niya na manahimik ang linya. Come back here, ASAP. Mag-usap tayo. Istrikto nitong utos. Nagmadali tuloy siyang nagmaneho pa uwi sa mansyon. Isaac, may emergency ba? Did I disturb you or something? Nantawagan ko si Dennis. Nasa meeting ka pa. Are you always in contact with him? Mariing tanong nito. Galit na naman ba ito sa kanya? What did she do this time though? Kay Dennis? Since our wedding preparation, kausap ko na siya. I meant you're busy at work so siya yung kasama ko sa lahat. Paglilinaw ni Eva. Napadunok siya sa kaba ng duma ng iritasyon sa mga mata ng lalaki. Don't talk to him anymore. Here's my number. From now on, ako nang tawagan mo. At bakit hindi ka nagpatid kay Kuya Ruel? Why did you tell them na kailangan mo pang magpaalam sa akin? Kinuha niya ang cellphone nito saka kinopya numero sa kanyang contacts. Isaac, ayoko lang pangunahan ka. Lahat naman dito sa mansion sa'yo. I should ask for your permission, right? Kasal na tayo. Ang gamit dito, gamit mo na rin. Isn't that the reason why you wanted this marriage? To have a share with my properties? Yan na, sulitin mo. Tila punyal yun sa kanyang pagkatao. Makilang ulit na nitong ipinamukha yun sa kanya.
Pero nasasaktan pa rin siya. Ibinalik niya ang cellphone nito. Exactly, Isaac. Kaya nga ako nagpapaalam muna kasi nakikihati lang ako. Don't embarrass me, Eva. Ano sa tingin mong iisipin ng mga tao rito? O ng ibang makakarinig niyan? You make it sound like I'm your boss and you have to follow me like a puppet. Para ka namang inaapi. Sarkastikong sabi nito. Kinagat niya ang labi. And why are you wearing that? Puna pa nito. I might be recognized eh. I put this on for disguise. That's what I'm saying. Sana'y inutusan mo nalang si Kuya Ruel o di kaya nagpatid ka. You're popular and who knows, maybe you have a hater out there and harm you. Don't be so reckless, Eva. Kanina lang masakit itong magsalita. Gayon naman, puno ng concern. Ngumuso siya tumango. I'm sorry, I won't cause you any bother again. Busy ka sa trabaho at inaabala pa kita. I'm not being a good wife. Nakangiwing anya. Kumunot ang noon nito. Tinitigan pa siya nito ng ilang segundo bago nag-iwas ang tingin. I'll go back to the office. Wait lang, Isaac. What do you want for dinner? Magluluto ako. Or sa office ka ulit kakain? Dito, cook anything. Tipid itong sagot. Napangiti siya at hinatid ito ng tingin sa gate. Take care. Pahabol niya pang hiyaw bagay na hindi nito pinansin. I hope you like it. Nakangiting inilapag ni Eva ang mangkok ng chicken curry sa harap ni Isaac isang gabi. Kinuha niya ang kutsara at tinikman yun. It's been 2 weeks at ganun lagi ang routine nila. Uuwi siya galing trabaho at sasalubungin siya ng babae para sa dinner. It's good, komento niya. Pumalakpak ito at naglagay rin sa plato nito. Isaac, is it okay if I arrange some things here? Like yung sofa or itong curtains? I told you, you can do what you want. No need to ask me for my permission. Gusto ko lang ding i-inform ka. Lihim niya itong pinagmasdan. Inipon ni Eva ang mahaba at itim nitong buhok sa kaliwang balikat. Asymmetrical off-shoulder shirt ang bihis ito, kaya expose ang malaporselana nitong balat. Nasa mid siya. Automatiko nagsali ng babae ng tubig sa baso niya. Dahan-dahan. Malambing nitong sambi. Kunat noong nilagok niya ang tubig. Is she doing this on purpose? Inaakit niya ba ako? Inis niya saad sa sarili. Aren't you bored here? Baka isipin ng pamilya o kaibigan mo, kinukulong kita rito. You should go out. Anya. Remember my maid of honor, si Daddy? Busy yun sa acting projects niya. Other friends? Umiling ito. All he knew about her is that she's a celebrity. Ayon sa lolo niya, malaki ang problema nito sa pera. Dapat sana'y magtatayo ito ng fashion boutique ng mas scam abroad. Makikipag-close na lang ako kay Crystal. She's still living with Samuel, right? I can show her my designs for the wedding. Isa pang Samuel na yun. Bigla na lang inanunsyong ikakasal na ito sa nobyang si Crystal. Halos kuminang ang mga mata ni Eva sa excitement. Muntik pa siyang mapangiti kaya mabilis niyang isinubong pagkain. May sadya ako kay Samuel. Sabay na lang tayong pumunta sa kanila. Really? Kailan? Kailan mo gusto? Ngumuso ito, sabay tingin sa kawalan para mag-isip. Sopistikada itong tignan sa una, pero may mga mannerisms itong parang bata. Kaya nitong maging sexy at cute kung gugustuhin ito. Wala rin itong suot na makeup ngayon, but her cheeks look naturally flushed. Bilugan ang mga mata at natural ang pula ng labi. Her button-shaped nose complemented her overall facial features. Busy ako bukas sa pag-arrange ng gamit dito eh. How about the day after tomorrow? Will you be busy? Muling baling nito sa kanya. No, the day after tomorrow then. Pareho nang ubos ang pagkain sa pinggan nila. Nagkasabay pa silang tumayo. Pupunta na ako sa kwarto. Good night. Paalam nito. Shouldn't I invite her upstairs? Hindi ba dapat magkasama kami? Sa isip-isip niya. Ilang gabi na siya nakikipagtalo sa sarili tungkol sa magkahiwalay nilang si Lynn. Eva, tawag niya rito. Agad din namang huminto ang babae at humarap sa kanya. Good night. Sa halip ay sabi niya. Ngumiti ito. Hanggang sa makalis ang babae sa kusina, iritable pa rin siya sa sarili. Why is it so hard for him to say it? Iimbitahan lang naman ito na sa isang kwarto na sila. Tutalay mag-asawa naman silang dalawa.
Galit ka ba kasi hindi tayo nag-honeymoon kagabi? Ipinilig niya ang ulo na sumagi ang usapan nila noong nakaraan. It's not like we'll do it. Wala sa isip ko yun. Is that why she won't share a room with me? Kaya sa guest room siya tumuloy? Natural yun after the wedding, pero iba kami. We don't know each other. Hinilot niya ang sentido at napagpa siya ang hayaan na lang ang setup nila. Eva couldn't sleep out of excitement. Madaling araw nang bumangon siya at nakaisip ng designs. Paglabas niya ng kwarto, natanaw niya pang pumasok si Isaac sa gym room. Abala siya sa pag-sketch sa sala nang makarinig ng yabag sa hagdan. Why are you so early? I'm sketching some designs for a wedding gown. Naiwan sa ere ang salita niya nang tuluyang mag-angat ang tingin. Tanging boxer shorts ang suot ito. He's freaking topless and dripping in sweat. Parang nalimutan niya bigla kung paano huminga. Sinundan niya pa ng tingin ang pagpatak ng pawis nito mula sa dibdib pababa sa six-pack abs. Oh, sorry. Magbibisi lang ako. Nagmadaling umalis si Isaac patungong kwarto nito. Holy moly! Pinaypayan ni Eva ang sarili. In all her years in the industry, marami na siyang nakasamang lalaki. Dapat ay wala na sa kanyang tagpong yun. Ngunit, kulang na lang ay mapaso ang palad niya nang hawakan ng kanyang pisngi. I almost forgot. I married a good-looking man. Kagatlabing, bulong niya. Just one look at his body and she already lost her focus. Imbis na ipagpatuloy ang disenyo, nagluto na lang siya ng almusal. Sumilip siya mula sa kusina nang marinig si Isaac. Nasaan na Ma'am Eva niyo? Nasa kusina, sir. Tuwid siyang tumayo pagpasok ng lalaki. I made you a ham sandwich. Nagpack na ako since you prefer to eat in the office. Anya. Inabot ni Isaac ang mailbox. Thank you, I'm leaving. Take care. Their relationship somehow improved. Kahit na papano'y pinapansin na siya ng lalaki nang hindi ito nagsusungit. Kinahapunan, basang-basa na siya sa pawis. Ilang oras din ang ginugol niya katuwang ang mga kasambahay sa pag-arrange ng sala. Simpleng itim na sports bra at shorts ang suot ni Eva. Dahilan para mangarag siya ng abisuhan ng kasambahay. Ma'am, nandiyan na po si Sir. Maghanda kayo ng snacks, saka itong kalat pakiayos na. Utos niya sabay tulong sa pagpulat ng mop. Napaigtad siya na may humawak sa kanyang braso. You're showing too much skin. Mariing sambit ni Isa. Nanlaki ang mga mata niya nang may kasama pala ito. Hi, Eva. Bati ni Noah. Hello, may stock sa kitchen ni Zach. Sorry, I'll change now. Mautal-utal niya pang paala. Pabirong itinaas ni Noah ang mga kamay nang sama niya ito ng tingin. Dude, you're scaring the shit out of me. Calm down, I don't covet a married woman. Tumatawang sabi nito. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. That sight of Eva was only his to see. Why are you here? Angin niya rito. Kasunod niya ang kotse nito nang pumasok sa village. Well, I need your expertise. Titignan ko pa kung saan maganda mag-invest. If you're here for business, you should have made an appointment at my office. Hindi rito. That is special in my free time. Gusto kong bisitahin ka. Pati si Eva. Tumalim ang tingin niya dahilan para humalakak ang pinsan. Akmang hahabulutin niya ang kwelyo nito ngunit umilag ito. Relax, biro lang. Nakakatawa kayo ni Samuel. Ang dali niyong pikunin. Well, I understand him since he loves Crystal. How about you, Isaac? Akala ko ayaw mo kay Eva. You hate being married to her, right? Kunwari nagtataka nitong tanong. Hindi siya nakaimik. Are you treating her nicely? You should, Isaac. Mamaya'y makakita si Eva ng iba. Someone who will treat her better. Paano ko na lang kapag iniwan ka niya? Dagdag pa nito. Nagtagis ang panga ni Isaac. Alam niyang nangaasar lamang ito, ngunit kuhang-kuha nitong inis niya. Kaunti pa'y lilipad ng kamao niya sa matabil nitong bibig. Nakahanda ng rebuttals niya na magsalita si Eva sa likod niya. I'm faithful, Noah. Imposible yung sinasabi mo. Anang babae. Umawang ang kanyang bibig sa gulat. Bumaling siya rito. Formal na beige dress ang suot nito. She's even wearing a light makeup. Marahan itong tumawa. It's only hypothetical, Eva. Mahirap kasing pakasamaan ng isang to. At least, natitiis mo. Mula kay Noah, siya naman ang tinignan ni Eva. Mabait naman sa akin ang asawa ko. Pagtatanggol nito sa kanya. His breathing stopped for a second.
Mariing napalunok si Isaac nang maramdaman ang munting sikdo sa kanyang dibdib. Asawa ko. Tila sirang plaka yon sa pandinig niya. Maupo na kayo, ihatid na lang namin ang snacks. Nakangiting sambit na babae bago sila iwan doon. Mukhang may tinamaan ni Cupido. Pangaasar ni Noah. Ngunit dahil sa kakaibang pakiramdam, hindi na niya ito pinatulan. Just tell me what you want to know. Once we're done, leave immediately. At huwag kang pupunta dito without notifying me. I'm warning you, Noah. Banta niya sa pinsan. What's that? Usisa niya sa bitbit ni Eva kinabukasan. Pumasok ito sa kotse, yakap ang isang paper pad. These are my designs. Ipipitch ko kay Crystal. Sana magustuhan niya. May pass kami ni Samuel at ayoko may ganun akong image sa kanya. Napangiwi si Isaac. May pass kayo? You make it sound like you two were in a relationship. Reklamo niya. Para bang maling-mali yun at ayaw niyang tanggapin. It's still a pass, Isaac. Maili ko ba kung anong tingin sa akin ni Crystal? I want to be close to her since sister-in-laws kami. Excited itong Saad. Mas nagustuhan niya yun. Patungo sila sa village na tinutuluyan ni Samuel. Papasok pa lamang sa gate, kunot noon nakatanaw na ang pinsan niya mula sa balkonahe. Pinigilan ni Isaac ang ngisi dahil siguradong nagtataka ito. Pinagbuksan niya ng pinto si Eva. Thank you. Anang babae sabay kaway kina Samuel at Crystal. Habang magkausap ang mga babae sa loob, naiwan naman sila ni Samuel sa balkonahe. What's with the sudden visit, Isaac? I came to tell you that I'm not interested in your inheritance. Wala akong planong tanggapin yan. It's rightfully yours no matter what. Munta ka rito para lang sabihin yan. Nakangising ani Samuel. Eva wants to talk with Crystal. Kaya hinatid mo. Sabi ni Noah, nagkakamabutihan na nga kayo. Pinagchichismisan niyo ako. Halos maiyak si Samuel sa kakatawa. Kinain mo ba lahat ng sinabi mo, Isaac? Sinulya pa niya si Eva sa sala. Mukhang may pinapaliwanag ito dahil seryoso ito nagsasalita. Siguro'y ramdam ng babae ang titig niya, dahilan para lingunin nito ang kanyang pwesto. Nang magtamang kanilang tingin, matamis ang ngiting iginawa dito sa kanya. Kahit anong pigil ni Isaac, kusang kumurba ang labi niya para ngitian din ito. Mukhang ganun nga, Samuel. Tugon niya sa pinsan. Mula nang bisitahin si Crystal, halos doon na naglalagi si Eva. She found a new friend in her. May napili pa itong design sa sketches niya. I can still contact my previous team. They will help me get the necessary supplies. Anya sa babae. Na-starstruck pa rin ako sa iyo, Eva. You're so popular. Are you sure you do this for free? Ano ka ba? We're sister-in-laws now. Tili niya. Tumawa ito. Why not visit my jewelry shop? Choose anything. Late wedding gift ko na sa'yo. Niyakap niya pa ito sa sobrang tuwa. Girl, I like you so much. Maya-maya ay nagpaalam na siya rito dahil dumating na si Kuya Ruel. Mag-aalas 5 na ng hapon. Kumaway pa siya kay Crystal bago pumasok sa kotse at namilog ang mata niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-text si Isaac. Are you home yet? On my way there. Sorry, I get carried away talking to Crystal. Tugon niya sa mensahe. Nang magaling ang cellphone ay sinagot niya agad yun. Stop apologizing. I'm happy you're going out more often now. Na hindi ka lagi nagukulong sa bahay. Mahilig ka mag-travel. You don't have to forget who you are just to prove to me that you're a good wife. Bunga ni Isaac. She appreciated that a lot. Ang manggaling kay Isaac, ang assurance na yon ay napakagaan ng loob niya. Okay lang naman ako, but thank you. I kind of needed that. So, inform lang din kita na sasamahan ko si Crystal in the next days. I'll go shopping with her. Makikipag-usap din kami sa mga kakilala ko for her wedding preparations. Sandaling natahimik ang lalaki. Tinignan niya pa ang linya nang tawagin siya ni Kuya Ruel. Ma'am, parang may sumusunod sa atin. Puting kotse, kanina pa yan. Sumbong nito. Nagtataka siyang sumilip sa bintana. Saktong lumiko ang kotse sa highway kaya biglang sumikip ang kalsada. Hindi niya makita ang tinutukoy nito. Siguro'y kapareho lang ng daan natin, kuya. Kibit balikat na anya. Is there a problem? Muling nagsalita ang lalaki sa kabilang linya. Wala Isaac.
Patapos na ako sa meeting ko ngayon. After this, uwi na rin ako. Nang matapos ang tawag ay hindi makapaniwalang tinitigan niya ang screen ng cellphone. Did he just update me? He's texting and calling me now. Masayang bulong niya. Their relationship has been improving. Abot ay nga ang ngiti niya pagka-uwi. Mabilis siyang nag-shower bago hinanda ang lulutuing steak sa kusina. A car engine honked outside. Dali-dali siyang pumanhik sa sala para salubungin si Isaac. Ngunit napalitan ng gulat ang ngiti niya ng kasunod na lalaki si Don Gregorio. Nagmano siya sa matanda. Good evening po. Bati ni Eva. Don Gregorio watched them both, as if waiting for something to happen. Oh my gosh. Did he come here to check on us? Well, obviously. Dapat ay sweet ako, di ba? We've been living together for months. Sweet na dapat kami sa isa't isa. Kabadong sabi ng isip niya. Tila pareho naman ang takbo ng utak nila ni Isaac. Akmang hahalikan niyang pisngin ito pero bumaling din sa kanya ang lalaki. Aksidenteng nagtama tuloy ang mga labi nila. It was their second kiss as a husband and wife. Sa loob-loob ni Eva ay pumalahaw ng tili niya. Sakalang nagmukhang satisfied si Don Gregorio. Sana'y huwag niyong masamay ng pagbisita ko. Anang matanda nang nasa mesa na sila. No, Lolo. We're glad you visited us. Next time, kami naman ang pupunta para hindi ka na magkabalang bumiyahe pa. Sagot ni Eva. Masaya akong nagkakamabutihan na kayo ng apo ko, Iha. Did you cook this? Tumango siya't excited na pinanood ang reaksyon nito. You cook so well. Thank you po. Napawi ang ngiti niya nang mapansin ang titig ni Isaac. May nagawa ba siyang hindi nito gusto? Umawang ang bibig niya nang inabot nito ang pinggan at nilagyan niyo ng pagkain. Eat now. Ani Isaac. Tumango siya sabay subo. Calm down, Eva. He's just being sweet kasi nandyan si Lolo. Bulong niya sa sarili. I also came here to personally congratulate you, Isaac. Hindi ka na naman ba dadalo sa awards night? You should go with Eva. Utos na matanda. Nagtataka niya itong tinignan. Saktong bumaling si Don Gregorio sa kanya. Have you been in the company, Iha? Hindi ba't interesado ka sa pagnenegosyo? You learn a lot from there. Pag-uusapan namin, Lolo. Si Isaac ang sumagot. Para saan pa? Aren't you comfortable with that, Iha? Of course not po. Pwede akong makatulong. For marketing, I guess. Your company's launching new gadget, right, Isaac? Malaki pa rin naman ang followings ko online kahit inactive na ako for months. Agap niya. Hindi siya nakikisawsaw sa business appointments ng lalaki. Pero bilang asawa, gusto niya maging updated. Kaya nagre-research naman siya kahit papano. Isaac Olivario has been leading the Orion, a tech company, for 10 years now. Parte yon ng Olivario conglomerate bagay na under management pa rin ni Don Gregorio. We'll talk later, Eva. Finish your food. Saway ni Isaac. Hindi na rin nagtagal si Don Gregorio dahil may lakad pa ito. Isaac, Eva. Sabay pa nilang banggit. What is it? Pagpauna sa kanya nito. Don't get me wrong. Isn't it a part of my duty as your wife to accompany you in events? I'd like to know about your business. Para sakaling isama mo nga ako sa company events, hindi naman ako magmukhang ignorante. I just don't want to embarrass you. Paliwanag niya. It doesn't really matter. Pero kung yan ang gusto mo, I can market your products. Excited na Anya. No, that's hectic. Huwag na. Not at all. Isang share ko lang sa account ko, it would get lots of traction. Still a no, Eva. Ngumuso siya ngunit tumango rin. Why do you miss doing that? All those endorsements and photo shoots. Hindi naman. Gusto ko lang may ambag ako rito. What do you think of us? You make it sound like I'm your boss again. After your appointments with Crystal, then come with me at the company. Sure. Paano yung awards night? Hindi mo sinabi. We could have celebrated it. Do you wanna go there? It's your award. Siyempre, sasamahan kita. Then, we'll go there. Malawak ang ngiting bumalandra sa labi niya. Nanatili silang nakatayo sa harap ng isa't isa. Ano yung sasabihin mo sana kanina? Tanong niya nang maalala. You've been staying in the guest room. Why? Don't you feel comfortable with me?
Namilog ang mga mata niya sabay inig. Unti-unting umingay ang pintig ng dibdib niya matapos makuha ang gusto nitong iparating. I thought you would be uncomfortable, kaya nagkusa na ako magstay sa guest room. Anya, kumunata noon ni Isaac. No, I know that I've been cold and rude to you. I'm sorry. So, do you rather stay in the guest room then? Muntik pa siyang nasamid sa sariling laway. Do you want me to go to your room instead? That's what married couples do. Tanging tugon ng lalaki. Kalmado ang ekspresyon ni Isaac. Siguro'y iniisip lamang nito ang lagay nila bilang mag-asawa. Awkward nga naman din na humiwalay pa siya ng kwarto. Pinigilan ni Eva ang lagyan ng mali siya yun. Bagaman abot-abot ang kaba, nagawa niya pa rin ngumiti. Sige, nilipat na ako sa kwarto mo. Sambit niya. Maya-maya ay sadyang nagtagal siya sa shower nang sa gayon ay maabutan niya itong tulog. Kabado siya. Parang may uod na bunudbura ng asin sa dibdib niya. Napasinghap si Eva na makitang abala si Isaac sa laptop nito. Guni-guni niya lang siguro ang nakitang admirasyon sa mata ng lalaki. You're still working? Tanong niya saka sumampa sa kama. Just reading some reports. Iniligpit ni Isaac ang gamit para humiga na rin. Nagkatingin pa sila hawak ang magkabilang dulo ng kumot. Good night. Good night. Sabay nilang bulong. Ang mga uod sa dibdib niya ay tila naging paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi siya dinadalaw ng antok. Kanina pang banayad ang paghinga ni Isaac habang siya'y dilat pa rin. I never thought you would ask me to sleep here. Alam kong galit ka, especially that I dragged you into this marriage. Ni hindi ko inisip kung may iba ka bang nagugustuhan. I was selfish, Isaac. Sariling kapakanan ko lang inaalala ko. Mahinang anya. How can I start over? Ang ilang taong pagtatrabaho ko, nauwi sa wala when I got scammed. Patas ako, pero hindi ang mundo. Sa desisyon ko magpakasal, ako naman itong hindi naging patas sa'yo. I was just so scared of failing. My family never wanted me. Ang paglapit kay Don Gregorio ang huling solusyon ko. And I'm so sorry, Isaac, for taking away your freedom. Tama ka. I'm a desperate gold digger. Sumilip ang mainit na luha sa kanyang mga mata. Bahagyang nagulat si Isaac nang biglang magsalita si Eva. Para siyang idinuduya ng malambing nitong boses. Agad nga nang siyang nagmulat nang maulinigan ng hikbi nito. Gusto niya sapakin ang sarili dahil kasalanan niya yun. He was hurtful with his words. No, I'm so wrong to even say that. Anya at hindi na nakapagpigil. Isaac, gising ka? Binuksan niya ang lamp sa gilid. Nagtiimbagang siya na makita ang namumula nitong mga mata. Sorry, did I wake you up? I thought you were sleeping. I'm so sorry. Tarantang sambit ni Eva. Marahan niyang pinawi ang basa nitong pisngi, dahilan para matahimik ito. Tila ayaw niya ng bawi ng palad. Halos maliyo si Isaac sa lapit nilang dalawa. Ibinaba niyang kamay sa pagitan nila. I'm so wrong, Eva. Anya. I basically married you because you're wealthy. For money, Isaac. Like a safety net. Then, I'll work harder. Namilog ang mga mata nito. What do you mean? Parami ako nasabing hindi ko na mababawi pa. Can you give me a chance though? You promised me that you'll be a good wife. I want to be a good husband too. Sa wakas ay naamin niya. Kailanman hindi pa tumibok ang puso niya sa ganong paraan. Isaac, tanging bulalas ni Eva. If you married me for money, then I will work so hard. You'd be secured for the rest of your life with me. Itinukod ni Eva ang palad sa dibdib niya para makabangon. Umawang ang bibig niya na yumuko ang babae at masuyong hinalikan siya. Kusang pumulupot ang braso niya sa baywang nito. His body heated up after feeling her silk nightdress. Isaac lost his control when Eva showered him with kisses. Iyon ang unang gabing pinagsaluhan nila. Ikinulong niya ang babae sa kanyang bisig pagkatapos. Starting tomorrow, let's have breakfast together. Bulong niya sabay halik sa buhok nito.
Habang nasa trabaho, bigla na lang siyang napapatikil. Isaac kept replaying in his head what happened last night. Maging ang paghalik ni Eva bago siya umalis ay hindi matanggal sa isip niya. Sir, the awarding body would like to confirm your attendance. Untag ni Dennis. Yes, I'll be going with my wife. Ang totoo ay nagselos lang siya dahil may contact ito kay Eva. If it's not for his ego, sana'y siya rin ang kasama na babae sa wedding preparations. Also, cancel my meeting this afternoon. Utos niya pa. Gusto niya munang makita si Eva, kaya lang pagka-uwi walang sumalubong sa kanya. Kabadong hinalughog niya ang kwarto. Nasaan na Ma'am Eva niyo? Naaalarman tanong niya sa mga kasambahay. Sir, pinuntahan po rito ni Ma'am Crystal. Sasabihan na lang daw po ako ni Ma'am Eva kapag uuwi na siya. Sagot ni Kuya Ruel. Hinilot niyang sentido ng maaalala ang lakad ito. Right, I almost forgot. Ako na susundo. Nagmamaneho na siya patungo kina Samuel nang biglang tumawag si Eva. Agad ang paglugso ng puso niya sa boses ito, ngunit agad din ang pagkabasag sa sunod itong sinabi. Isaac, I'm not coming home. Hindi na ako babalik. I thought marrying you would be the best for me. I was wrong. I realized that I don't want to spend the rest of my life in this stupid marriage. Garalgal ang tinig ni Eva. Litong-lito siya. Muntik pang mabangga kung hindi lang mabilis ang nakabig ang manibela. Are you okay, Eva? Samantala itanong ni Crystal kay Eva. Napaigtad si Eva nang tapikin siya nito. Yes, I'm just looking at this closely. Bagay itong fabric sa chosen design mo. Anya. Kausap ni Crystal ang kakilala niyang may-ari ng clothing store. Kanina pa siya hindi mapakali. Parang may nanonood sa kanya. She's wearing shades and a cup. Wala naman sigurong makakakilala sa kanya. Thank you for helping me out. Sure kang ayaw mo sumabay sa akin? Tanong pa ni Crystal nang dumating ang driver nito. I'm good, Crystal. Dadaan pa ako sa department store. Tawagan mo ko in case you need my help. Bumeso ito sa kanya bago pumasok sa kotse. Nag-init ang pisngin niya nang sumagi sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Isaac kagabi. Masyado ba akong aggressive? Ako pa naman ang nag-initiate. I get carried away last night. Bulong niya sa sarili. Bigla ay gusto niyang bumili ng bagong set ng lingerie at cosmetics. Papasok na sana siya sa establishment nang may humila sa kanyang braso. Eva, can we talk? Paul, singhap niya. Parang tumanda ito ng ilang taon. May kasalanan panlalaki sa kanya pero sa ilang linggon lumipas, ibinuo na niya yon sa limot. Pinagtinginan sila ng mga tao sa paligid. Wala siya nagawa kundi sumunod sa kotse nito. Wait, where are we going? Ano bang gusto mong pag-usapan? Tell me now. Pigil niya dahil nagmaneho ito paalis. Magulo ang buhok nito at bakas ang pagod sa mata. Paul, ano ba? Nag-umpisa na siyang kabahan dahil wala itong imik. Pasimple niyang dinukot ang cellphone ngunit inagaw yun ng lalaki. Ang galing mo. Talagang tinuloy mong kasal. Tinakbuhan ka na ng isang olibaryo, so you marry this cousin instead. Sigaw nito. Tuluyan siyang nilamon ng takot. Paul, saan mo ako dadalhin? Which, you keep people as long as you benefit from them. Kapag wala ng pakinabang, itatapon mo na. Hindi ka lang desperada. Parasite ka rin. Paulit-ulit itong hinampas ang manibela. Natuod siya sa kinaupuan. Nanlilisik ang mga mata nito dahilan para magsumiksik siya sa pinto. I've been following you, Eva. I was so confused that one day, hindi ka na umuwi sa kondo mo. Akala ko lilipat ka lang kung saan. May makumuha sa gamit mo. Kung hindi ko pa sinundan, hindi ko malalaman na kasal ka na pala. You've been following me? Nauutal niyang ulit. Ito ba ang sinasabi ni Kuya Ruel? Kaya pala tuwing nasa labas siya, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya. I love you so much, Eva. How could you do this to me? Singhal nito. Oh my God, Paul. Please palabasin mo ako. I already paid you the money. Lahat ng binigay mo, ibinalik ko na. What else do you need? Umiiyak ng Anya. Lalong dinaga ang dibdib niya dahil papalayo ng papalayo ang kotse sa syudad. Ikaw, Eva, ikaw lang. You cannot abandon me like this. I was there for you from the start. Bakit hindi mo ako magawang mahalin? I thought we're friends. You're almost like a brother to me, Paul. Humalakak ito. Tila nasisira na ng bait na lalaki.
Don't give me that bullshit, Eva. Pinaasa mo ko. Ginamit mo lang ako para sa pera ko. Now that you met a wealthier man, wala na akong halaga sa'yo. Pero patatawarin kita. Kaya kong kalimutan ng kataksilan mo kapag iniwan mong Olivario na yon. Biglang pagmamakaawa nito. Kasi kung hindi, Biting saan nito saka inangat ang kupas itong polo. Gumapang ang lamig sa buong katawan niya nang makitang baril sa pantalon nito. mamimili ka, Eva. Sasama ka sa akin o tatamang bala nito sa ulo ng lalaki yon. Mariing banta ni Paul. Nang tawagan niya si Isaac, agad na kinuha ni Paul ang cellphone niya at binato yun sa daan. Namamalat na siya kakahikbi ngunit tila hindi maubos-ubos ang luha niya. Iyon na ba ang kapalit ng pagiging makasarili niya? She never used Paul for his money. Totoong kaibigan ang trato niya rito. Akala niya'y ganun din ang tingin ng lalaki sa kanya. Pero nagbago ito nang sabihin niyang ikakasal na siya. Drink some water, Eva. Mahinahong alok nito. They're in an old house at the outskirts of the city. Imposibleng may makarinig sa kanya dahil walang kabahayan sa paligid. May mga nagkalat na bote ng alak at sigarilyo sa sahig. Paul, don't do this to me. Let me go home. Hikbi niya. I won't hurt you, Eva. I just want to be with you. Pumikit siya at umiling. Higit pa sa takot, gumuhit din ang sakit sa dibdib niya. Ano na lang ang iisipin ni Isaac? Kung kailan pa umuusad ng kanilang relasyon, saka naman nangyari ito. Hindi ba't nung nagka-problema ka, sinamahan kita? Why can't you do the same to me now? Now that I need you, Eva. May pag-asa pa siyang kahit papano'y matatauhan ito. Ngunit nang may singhutin itong kung ano, noon niya napagtanto hindi ito mapapakiusapan. Habang abala si Paul, palihim siyang tumayo at naglakad palapit sa pintuan. Mabilis niyang pinihit yon ngunit nahuli agad na lalaki ang kanyang buhok. Where do you think you're going? Wala ka nang mapupuntahan. Iniwan mo ng Olivario na yun, hindi ba? You already chose to be with me. Paul, you're using... Ni hindi niya matuloy ang sasabihin. I can help you, Paul. Please, pakawalan mo ko. Inuubos mong pasensya ko. Nabitin sa ere ang sampal sana nito nang may maulinigang ugong sa paligid. Kinuha niyang pagkakataon ng gulat ito. Buong lakas na itinulak niya ito para makatakbo sa labas. That's when Eva realized where the humming sound came from. May chopper sa ere. Here! Help! Please help! Napatili siya ng habuling muli ni Paul. Kumari pa siya ng takbo ngunit napadaba rin nang magpaputok ng baril si Paul. There was another gunshot in the air. Akala niya siya ang tatamaan nang biglaang pumalahaw ang lalaki. Crystal, you were with Eva earlier. Saan siya pumunta pagkatapos? Sa kabilang banda ay hindi mapigilan ni Isaac ang sumugod sa bahay ng babae. Dude, you're scaring her. What is your problem? I told you, Isaac. Ang sabi niya may dadaanan pa siya sa department store. Saka nang siya natauhan ng kwelyuhan na siya ni Samuel. Umayos ka, Isaac. Don't shout at her. Samuel, stop it. Nawawala si Eva. Saway ni Crystal at inawat ito. Hindi mapirmi ang paghinga ni Isaac. Parang sinasakal siya sa bawat segundong hindi sinasagot ni Eva ang tawag niya. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kotse. Have you filed the report? Bunga ni Radson. Wala pang 24 hours. Inaway mo ba? Usisa ni Kael. Maybe Eva got tired of you already. Pangaasar pa ni Noah dahilan para sugurin niya rin ito. Agad naman silang inawat ng mga pinsan. Shut up, Noah! This is not the time for your petty jokes. Eva's missing. Saway ni Kael dito. If Detective Salazar found me, he could find her too. Ani Samuel. Something's weird. Maayos sila kagabi. They even made love together. Excited din si Eva na samahan siya sa kumpanya. Paano makikipaghiwalay ito bigla? Nagmadaling sinagot ni Isaac ang tawag ni Detective Salazar. Isaac, my team located their phone's last GPS signal. It was along the Vinson's Highway, 40 kilometers away from the department store. Balita nito. Any CCTV footage? Tanong niya. Isang anggulo lang, Isaac. It showed her entering a white minivan. It seemed voluntary, so we can classify this as abduction. We're tracking the vehicle now. Mahina siya na pamura.
River, get your chopper ready. Survey the area along the highway. Keep me updated. Utos niya sa pinsan. I'd contact someone from traffic enforcement. Ani Radson. Pinatunog niya ang kotse. Susuyurin niya ang kalsadang yun. I will tail your car, Isaac. Ani Kael. Ganon din ang mungkahi ni Samuel. Sumunod din sina Radson at Noah. He's too worried to pay attention to them. Pinaharurot niya ang kotse. Alam niyang hindi siya iiwan ni Eva ng gano'n na lang. Reason why he's scared to death. Dahil baka kung ano na nangyari sa asawa. Tiimbagang nakinuha ni Isaac ang pistol sa glove compartment. Isaac, we traced a white minivan through the traffic cameras. Hindi malinaw ang plate number, but it turned down the service road 2 kilometers from the highway. Bagong balita ni Detective Salazar. Hinigpitan niya ang hawak sa baril. Parehong impormasyon din ang niradyo ni River sa kanya mula sa aerial inspection nito. Isaac, I found Eva! Radyo muli ni River. Halos manlamig siya na makarinig ng putok ng baril. At nang makita si Eva na bumagsak sa kalsada, walang pagdadalawang isip na pinaputokan ni Isaac ang naabutang lalaki. Kami nang bahala, Isaac! Anang mga pinsan niya. Nanginig ang katawan niya nang daluhan si Eva. Isaac, how did you know where I am? Masusi niyang sinuri ang katawan na babae. Are you hurt? Baby, did he hurt you? I'm sorry, I was too late. I'm sorry, I should have come sooner. Garalgal ang tinig na niya. Ako dapat ang mag-sorry. Paul wanted to talk to me. May pinagsamahan kami kaya sumama ako. I let my guard down. I didn't expect he'd do this. I'm sorry. I'm so sorry. Umiiyak na sagot ni Eva. Sinubsob niya ito sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na kinintala ni Isaac ng halik ang buhok nito. You weren't leaving me, right? Paniniguro niya. Siyempre hindi. Hindi. Pinagbanta niya ako sasaktan kanya kaya nasabi ko yon. I would never want to leave you, Isaac. I look forward to every day with you. I am committed to you. I love you, Isaac. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi makapaniwala sa narinig. You do? Masayang anya. Sandali siyang humiwalay para haplusin ang pisngi nito. We get married for my selfish reason. So I'm not asking you to believe me. I also want to commit to you, Eva. I'd rather believe that you love me because I feel the same way. Pinili mong pakasalan ako, kaya dapat lang na mahalin mo rin ako. Kinagat niya ang labi. Pinili mong pakasalan ako, kaya dapat panindigan mo ako. Dagdag pa niya. You love me too. Bakas ang gulat sa mata ni Eva. How can I not love you? You're too persistent to have a place in my life. I couldn't imagine living without you now. Napahinto sila sa pag-uusap nang tumikhim si Noah. Mapangasar na naman ang ngisi ng lalaki dahilan para magsalubong ang kanyang kilay. Sorry to interrupt. Dadali namin to sa pulis. Are you okay, Eva? Tanong ng pinsan niya. Yes, thank you. I'm sorry I got you guys in trouble. Binuhat ni Radson sa kwelyo si Paul. Duguan ang braso nito habang may kausap naman si Kael sa phone. Natanaw nila ang chopper na lumipad palayo. You were abducted, Eva. Don't worry about us. We're fine. Sabi pa ni Noah. Isaac carried Eva in a bridal style. Kahit na sigurong walang sugat ang asaway, patuloy ang kaba sa kanyang dibdib. Dinala niya ang babae sa loob ng kotse. I won't let this happen again, Eva. Kung kailangan itali kita sa akin, gagawin ko. Banta niya pa. He's fallen in love with her already. Tagos sa buto niya ang takot na mawala ito sa piling niya. Makalipas ang ilang linggo, padarag na umupo si Eva sa tabi ni Isaac. Nakahilata ang lalaki at tamad na pinindot ang remote. Gumapang ang braso nito sa baywang niya saka masuyong hinalikan ng kanyang pisngi. Napawi tuloy ang simangot sa mukha niya. Isaac, you promised me. Isasama mo ako sa awarding ceremony. Mawawala ba ako ron? We're going together. Protesta niya. Ayaw na kasi nitong hayaan siya lumabas mag-isa mula nang ma-abduct siya. Ilan linggo na rin mula nung makulong si Paul. Sumugod naman si Don Gregorio sa kanila para magdagdag ng seguridad sa mansyon. Maging si Crystal ay mangayak-iyak din siyang hinarap, gayong wala naman itong kasalanan sa nangyari.
I changed my mind. I'm traumatized, baby. Marahang sabi ni Isaac. Wala siyang panama tuwing malambing ito. Who would have imagined that a cold and composed Isaac Olivario can act like a baby with her? Matikas ito, ngunit pagdating sa kanya ay biglang umaamo. Isaac, do you have any regrets about marrying me? Tanong niya. Yes, I'm regretting it so much actually. Pumait ang pakiramdam niya. Tumango siya. Sa simulat sa pool alam niya na yun. Napatili siya nang bigla siyang kandungin ni Isaac. I regret that I treated you badly. I regret telling all those nasty things towards you. I regret hurting you. Humagod ang matangos itong ilong sa leeg niya. Isaac, bulong niya. Do you regret marrying me? Dapat ba hindi akong pinakasalan mo? Anang lalaki. Umiling siya. Naliliyo sa tensyong ipinaparamdam nito. I'm so in love with you, Isaac. Uulitin natin ang kasal. It's for real now. Because I'm in love with you too, Eva. Hindi nabali ang pangit na simula. The marriage was worth pursuing and staying for. Isaac Olivario's sweetest downfall was Eva Montero only. Ang babaeng tumunaw sa nooy akalang malamig niyang puso. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!